Magandang araw pong muli mga boss. Dito na tayo sa part 3 ng transmission na ibinaba ko. Yung pinakita ko na bolt, number 14 yun mga boss. Bali, dalawa yan sa ibabaw niya, kaliwat kanan. Higpitan mo yan gamit ka ng socket wrench na number 14. Tapos niya mahigpitan mo, ilagay mo na itong starter niya. Ayan yung starter mga boss, ano. Number 14 din yung bolt niyan, dalawa rin yan. Taas baba naman yan mga boss. Kamayin mo muna every time na maglalagay ka ng mga bolt mga boss para sigurado kasi yun na hindi ka makalustred. Ayan yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo para hindi kayo magkamali. At pag nailapat nyo na yung dalawang bolt na number 14, gamit ka ng socket wrench or impact wrench. Higpitan mo na yung dalawang bolt na nilagay mo. Tapos yung socket wire dito sa starter, itusok mo na siya mga boss. Ayan yung nilalagay ko. Ayan. Tsaka mo naman isunod itong wire. Tanggalin mo muna yung number 12 na nut, tapos ilagay mo na itong live wire. Ayan yung nilalagay ko mga boss. Ilagay mo yung nut, tapos gamit ka ng combination na number 12, higpitan mo yung nut dito sa live wire mo. Pag ganyan mga boss na nagkakalas kayo ng transmission o ka-starter, siguraduhin yung tanggal yung negative ng battery para walang aberya. Tapos isunod mo na itong kable dito sa transmission selector mo. Huwag mo kalimutan yung flat washer nyan tsaka yung pin clip. Importante kasi na may lagay mo ng maayos yung mga lock nyan kasi ayun yung naglilipat ng cambio mo. At pag okay na, dito naman sa holder ng cable mo, ayan, yung cable selector mo, may number 14 na bolt yan mga boss. Ayan, ilagay mo yan, yung dalawa na yan. Dalawa lang yan mga boss. Kaya lang, importante na mahigpit yan mga boss ha. Kasi pag maluwag yan, mahihirapan kayo magcambio or maglipat, mag-change gear. Kasi gagalaw-galaw yan eh. Kailangan mahigpit yan. Kaya kung makikita nyo, pinalo ko pa yan. Importante yan mga boss, yung cable selector nyo, yung holder nya. Kailangan mahigpit yan para hindi gagalaw-galaw. Yan namang kable na hinig nilagyan ko lang number 12 mga boss, ayan yung body ground. Importante na mahigpit talaga yan. Kasi kapag maluwag yan, mapapansin nyo, pag nag-start kayo, ayun yung nagtatanong minsan sa akin, tik, gaganon lang yun. Hindi tutuloy kasi yung body ground maluwag. Isa rin yung sa dahilan. Ganon din pag maluwag ang battery, ganon din siya. Ito namang nilalagay ko ngayon mga boss ay yung secondary clutch. Ayun yung sa ilalim. Meron yan mga boss na 2 bolt. Siyempre importante mahigpit din yan dahil kapag tinapakan mo yung clutch pedal mo at gumalaw yan, hindi mo may papasok yung cambio kasi tatabingi eh. Kaya importante mga boss na mahigpit yan. Kaya naman kaya ako sinasabi sa inyo para alam nyo yung mga importante dyan. At dahil nga sa patapos na tayo, bubuksan ko na itong plug niya dito sa transmission. Number 17 yan mga boss. Ayan yung bolt, number 17. Kanina, sa ibabaw ng transmission, sa bandang kaliwa, nagigpit tayo ng isang bolt. Ito na ngayon yung sa ibabaw pa rin ng transmission, ayan yung pangalawang bolt na number 14 mga boss. Hihigpitan nyo rin yan. Diba? Dalawa lang siya. Kung meron man akong hindi naipakita sa inyo na nagkabit ako ng bolt, lalo na sa bandang left side na kinulang ako sa pagpapakita, nagkaroon ng aksidente mga natumba yung camera ko eh. Kaya hindi ko na naipakita sa inyo yung video. Pero ganun din mga boss, meron din siyang bolt sigurado. Tapos nakita nyo naman kung paano inilagay itong propeller, di ba mga boss? Yung dulo nun, bago nyo isaksak sa transmission mga boss, sa likuran transmission, punasan nyo muna, hanggat maaari, lagyan nyo ng kaunting langis yung dulo bago nyo ilagay. Kasi may oil seal yun, baka ma-damage. At dito sa propeller naman, may number 14 yan na bolt. Iduduktong mo yan dito sa differential. Yan mga boss, kailangan mahigpit maigi yan. Unang-una, kaya kailangan mahigpit yan kasi mga boss, pumapalo yan. Importante talaga na mahigpit talaga yan. Kahit kaunti, hindi pwedeng maluwag yan mga boss kasi kapag may kaunting luwag lang yan, makakapag-produce na yan ng ingay pag umaandar. Marami na akong naging karanasan dyan kapag maluwag. Dyan nagsisimula karamihan yung ingay na minsan dyan kayo pinagkakapirahan ng mga magagaling. Kung makikita nyo, after ko gamitan ng impact, gagamitan ko pa rin ng manual ng ng wrench ko. Para sigurado lang mga boss na mahigpit talaga at wala akong nakalimutan. Kaya nga may kasabihan na, kalimutan mo na lahat, wag lang si Eddie. Pag may nagtanong, sinong Eddie? Eddie ako. At pagkatapos mo mailagay na lahat ng tornilyo mga boss, ugaliin mo yung sipatin mo lahat, silipin mo, baka meron ka nakaligtaan. Ganon ka dapat magtrabaho at pag nakita mo okay na lahat, nailagay mo naman lahat ng tornilyo, masikip naman lahat, pwede mo na lagyan ng gear oil ito. Sa paglagay ng gear oil mga boss, ang nailagay ko dito is 1.8. Kasi kapag naman yan mga boss, naka-level siya,
Pag tumulo siya, ayun ang batayan na tama na, katulad niya tumulo na. Ayan ang batayan niyan. Pero dapat yung transmission mo naka-level para sigurado ka na tama yung sukat na ilagay mo. Actually dati ang nakalagay sa sukat niyan is 1.7 eh. Hindi ko naman masasabing perfect din yung pagkakasabi ko ng 1.8 dahil may natira naman ako talaga. Baka naman yung matatalino umentra pa. Baka ayan lang eh, pag anuhin mo pa, lagyan mo pa ng kulay, mahiya ka naman. May tao kasi mga boss, mapansin ko lang, yung bang mapansin lang siya, makapag-comment lang kahit na wala namang kabagay-bagay, yung bang mabutasan niya lang yung kapwa niya, para andun ang kaligayahan niya. May mga ganun tao eh, no? Yung tao na ang hinahanap niya lagi sa kapwa niya ay yung magkamali. Ganun eh. Alam niyo mga boss, sa Biblia, masama yun. Masama yun. Pinalalayo tayo ng Diyos mga ganung klase ng tao eh, yung naghahanap siya lagi ng masama sa kapwa niya. Masama yun. Pero ito mga boss, okay na, mabuti na to. O, tingnan nyo, di ba? Wala na yung ingay niya. Kasi dati pag tinapakan to, ang ingay ng transmission nito eh. Natural na yung ingay niya kasi natural, diesel to eh. At dati, konting bitaw lang dito, dumadamba to mga boss, walang control lang ano nito, ang hatak mula nung ginawa. 6 months lang to mula nung ginawa mga boss ha. Nagtiis yung customer ng 6 na buwan pabalik-balik sa gumawa. Puro sinasabi, okay lang daw. Ganun daw talaga. Malakas daw talaga. Binungkot yung bitaw mo lang, tumatalon yung sasakyan. Walang hindi niya makontrol. Pero okay lang daw. Mali yun. Hanggang sa isang araw, ayun, bumigay yung transmission. Umingi na lang. Tapos yung gas pedal niya tumigas. Alam niyo ba kung magkano ginastos nito nung pinagawa niya? Kulang 17,000. Pero napakabait ni Sir, tiniis niya lang ng 6 na buwan yung problema ng sasakyan niya hanggang sa bumigay. Salamat sa iyo boss na may-ari sa pagtitiwala mo sa akin at muli maraming salamat sa inyo mga viewers at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.